Okay, ang topic natin for now is paggawa naman ng floor plan. Ano? So, na-send ko na sa inyo yung kopya ng floor plan. Dapat meron kayong kopya. I repeat, dapat meron kayong kopya para meron kayong reference. Okay? Para pag kailangan yung tignan yung reference, meron kayong titignan. Hindi pwedeng itanong lagi. No? Okay. So, na ibigay ko na rin yung setup ng layer properties. I hope nagawa nyo na yon dahil naituro ko na. Okay. So, unang-una, dapat naka-ortho mode tayo. Okay. Ang una nating gagawin na itong mga line na ito, itong red na yan, no? Sa inyo, iba yung kulay kasi iba yung layer properties ko. Okay. So, yan. Kayo malito doon na. Iba yung kulay nung aking gagawin. Okay. So, dito tayo maggagawa. Kailangan lagi tayong may reference. So, unang-una, gawin natin yung construction line. Dapat naka-ortho mode. Type XL, spacebar, i-click lang natin. I-click natin. Pwede tayong, pag ibibinaba natin yung ating mouse, pababa, vertical yung magagawa niya. O i-click mo, then nakagawa ka ng vertical. Pag click mo pa left or right, horizontal line naman yung kanyang gagawin. Okay? So, madali lang yun, ano? Then, so nagawa na natin itong line na ito. Ito, yung intersection na ito. No? Diyan tayo mag-umpisa. Then, kailangan mong balikan yung drawing mo. Tandaan mo yung dimensions na ito. 3.5, 2, at saka 3.5. Yan yung gagawin nating offset distance ng mga line na ito. No? Dito sa ating panibagong X line or construction line. Okay. Una, offset. Type O, spacebar. Unang dimension, 3.5. Spacebar. Select mo yan. Then, i-click mo pa kanan. Tapos, yung isa na dimension is 2. 2.5 ba or 2? Okay. So, 2. So, i-offset mo naman sa 2 itong susunod na line. Then after that, 3.5 naman. Offset mo uli ng 3.5. 3.5 space bar. Yan. Okay. So nagawa na natin, nakuha na natin yung apat na line sa taas. Ito yon, no? Tapos may intersection siya na apat din dyan ng kanyang mga dimensions ay 3.5, 2 at saka 3.5. Then after that, yung pababa naman. Unahin muna natin yung 3.5. 3.5. Tapos, ito dapat, meron din siyang line dapat dito. Yan, 3.5 din yan. Okay. Tanggalin ko to yung 2. Delete. No? Dimension line. Yan, 3.5. No? Tapos, lagyan na lang natin siya rito ng dimension uli dito para makita natin mabuti, para di tayo malito. 1.5 yan, which is ito na yun. Delete natin na ito. Nakakalito lang ito eh. Yan. Tapos dito, lagyan na lang natin siya dito ng dimension para makita natin. 1.5 din. Okay. So, unahin muna natin itong 3.5, 3.5, at saka 1.5. No? 3.5 para ma-locate natin yung mga column. 3.5, 3.5, 1.5. Okay. I-offset natin naman pababa itong line na ito para makuha natin yon. Offset, spacebar, 3.5. Tapos, yung susunod. Ano yung susunod? 3.5 uli. Offset, 3.5 uli. Tapos, 2. Ay, 1.5 pala. 1.5. Spacebar. Yan.
Ayun, nakuha na rin natin yung apat na line na yon, no? Ito, 1, 2, yun, yung apat na line na yon. So, pwede na nating dito naman, tingnan nga natin, may 1.5 dito. Yun na yun, ano? Okay. So, pwede na natin siyang lagyan ng column. Okay? Sa column, siyempre, i-set natin yung ating ano sa column, ang ating layer properties. So, ang dimension natin sa column ay 0.3 by 0.3. So, gawa tayong rectangle, spacebar, click natin, type D as in dimension, spacebar, 0.30 or 0.3 by 0.3, spacebar. Ayun na yung column natin, no? Maliit lang. Tapos lalagyan natin siya ng line sa magkabilang dulo, pag ganyan, para makakuha natin yung kanyang gitna. Okay, then, ikakopy natin itong ating column. Just type CO, spacebar. Select mo lang yung square na yan, no? Huwag lahat. Then, spacebar, kuhanin mo sa gitna. Yan, kailangan lumabas yung triangle. Yan. Pag kinakuha mo, pwede mo nang ilagay yung mga column dito. Yan, 1, 2, 3, 4. Kung saan may nakatalagang column. Yan, nandyan yung mga column niya. No? Yan. Okay. So, doon, may column din doon. Saka dito siguro. Check na lang natin. Check natin kung may column doon. Dito, meron. Doon, tatlo lang dito. Tatlo lang din sa ano. So, dito, wala. Wala dito. Tanggalin na natin yan. Okay? Tatlo rin dito yung column. Okay. So, nagawa na natin yung mga column. Then, sunod natin ang wall. Okay. Sa paggawa ng wall, 0.15 ang ating thickness dahil sa labas siya. External wall. So, gamit tayo ng ML, multiline, just type ML, spacebar, then, pindutin natin yung scale or just type S, spacebar, tapos i-type natin 0.15, yun yung sukat niya, spacebar, then yung justification niya naman, yan, pwede, justification, click mo yan or type J, yung 0 ang piliin natin. Then, kung hindi pa natin na-set, okay lang, no? Yung ating wall. I-click natin doon. Okay, i-click natin dito sa, yan, dito, yan. Then, pwede na tayo gumawa ng wall. Yan. Wall. Kapag na-i-click mo na doon, click mo lang uli yung spacebar, i-click mo uli dyan. Tapos, i-click mo dyan, then spacebar lang uli. I-click mo yon, spacebar lang uli. Tapos, pag na-i-click mo na dito, spacebar lang uli, mapuputol na yan. Then, spacebar lang uli, i-click mo dyan. Then, pag naidugtong mo na, spacebar lang uli, mapuputol na yan. Spacebar uli, click mo dyan, click mo doon, click mo uli, spacebar lang uli. Pag spacebar lang uli, click mo yan. Pag na-connect mo na, spacebar lang uli. Spacebar, click mo yan. Click mo dyan, spacebar lang uli. Spacebar uli, click mo yon. Dito, medyo may ano, yan, i-click mo doon sa gitna. Yan, spacebar lang uli. Pag na-connect mo na, spacebar lang uli. Then, spacebar, click mo doon. Click mo dyan. Spacebar lang uli. Spacebar uli. Click mo yan. I-click mo yon. Spacebar lang uli. Okay. Buo na ang iyong wall. Okay? So, yan muna ang unang tutorial natin. Medyo mahaba. Okay? Thank you.